Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, ang pagkikwentuhan natin ngayon, may nangyaring raid na naman na ginawa ang Department of Agriculture at ang Custom. So, malaking shipment na naman yung nahuli nila or sabihin natin malaking raid yung ginawa nila. So, malaking halaga yung nakumpiska nila. Pero ang nakakapagtaka kasi rito, ang nahuhuli lang mga items. So, wala silang nahuhuling mga tao yung sila ang nag-raid, di ba? Yan yung madalas nang tinatanong nga, di ba, ng mga kababayan natin na panay ang raid nila pero wala naman nahuhuling tao. So, ang nahuhuli lang nila is yung mga shipment, yung mga products lang. So, bago natin komentuhan yan, panoorin muna natin itong balitang to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Bulto-bulto na namang mga smuggled na mga agricultural product ang nasamsam sa pinagsanib puwersa ng operasyon ng Agriculture Department at Bureau of Customs. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Yes, Aljo, ni-raid ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang isang warehouse sa Navotas City na nadiskubre na hindi lamang naglalaman ng mga imported na products kung hindi nag-ooperate kahit walang business permit. Sinalakay ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang bodegang ito sa Barangay Bangkulasi, Navotas City alas 8 kaninang umaga. Naglalaman umano ng kimchi at egg tart ang warehouse. Pero nang buksan ng mga otoridad, tumambad ang iba't ibang smuggled agricultural product. Papalo sa 225,000 kilograms o katumbas ng higit 22 million pesos ang halaga ng mga nasabat na sibuyas sa ito ng Department of Agriculture at Bureau of Customs. Ayon sa DA, umiiral ang importation ban sa sibuyas. Ibig sabihin, iligal na nakapasok dito sa Pilipinas ang mga naturang produkto. Wala ring sanitary, phytosanitary permit kaya hindi tiyak kung ligtas kainin ng publiko. Kahon-kahong kamatis at carrots na wala ring dokumento ang nakatambak sa ilang container van. Sa kabuuan, aabot sa 50 milyong piso ang nasabat na produkto na sinasabing mula sa China. Walang papeles, so mahirap na, di ba? Baka may sakit, may peste. Ano pong effect nito sa mga farmers kung makalabas na sa market? Makaka-apekto sa presyo yan, sa mga kabuhayan ng ating mga farmers, di ba? Didispatsahin pabalik sa country of origin o wawasakin ng mga produkto. Ito, nakakatawa lang sa nangyaring raid na to. Sinasabi nila, raid daw. So, pag sinabi mong ni-raid yan, biglaan yan, hindi planado. So, supposedly, pag ganyang raid, dapat may mahuhuli kang mga tauhan dyan. Diba? May malalaman mo sino yung may-ari, kung sino yung... Kumbaga, may tao kang mahuhuli. Pero nakakapagtaka rito sa raid na ginawa nila is wala silang naabutang, alam yun, wala silang inabutang nagmamanage ng bodega. So, mostly, ang nandyan lang is yung mga agricultural product lang. So, walang tao. Yan yung sinasabi nga nila sa mga nakarang hearing sa Senado na bakit tuwing may raid na ginagawa yung custom, ang nahuhuli lang ay yung mga produkto. Wala silang nahuhuling tao. At tinatanong nga rin din dyan ni Robin Padilla kung may nasasampang bang kaso yung mga may-ari nitong lugar or itong ni-raid nila. So, ang nangyayari dyan, parang wala yatang nagpo-prosper na kaso kasi parang nagkakaroon ng technicality, so hindi napaparusahan. So yan yung mga dahilan bakit pinagtatawanan lang ng mga kababayan natin yung ginagawang raid nitong custom, especially ng Department of Agriculture dahil wala naman napapanagot. So sinasabi nga nila rito, yung mga nire-raid na yan, yung mga produktong, alam nyo, yung mga patapon na hindi na mapapakinabangan, or maliit lang yung value compare dun sa mga dapat nilang mahuli.
So ito parang lumalabas 'to, barya-barya lang 'to. Maliit na halaga lang 'tong ni-raid nila pero yung mga mas malalaking na shipment, yun yung nakakalusot. Yun yung pinalulusot ng mga kawani daw ng custom or nung sino man yung nagkakandak ng mga raid-raid na ganyan. 'Di ba? Kaya isipin mo na hindi naman yan makakapasok o hindi yan, kumbaga, kahit papaano kung may mahuhuli silang tao diyan, meron silang maituturo kung sino yung nagma-manage ng storage facility na yan or ng bodega na yan, 'di ba? Pero 'di ba, kung titingnan mo rito, wala man lang silang nahuli na tao na nagma-manage niyan. So parang lumalabas, isang ano lang yan, isang building na walang bantay. Nakakatawa, tingnan mo yung mga sumalakay na taga-BOC, may mga kargada pang mga matataas na kalibre ng baril, naka full battle gear. Wala naman pala silang aabutang tao diyan na magkukumusyon or alam niyo yun, yung medyo magcha-challenge man lang. Kasi kung titingnan niyo, milyon pa rin naman yung presyo ng mga produkto na yan. So, kahit papaano siguro maglalagay ka ng gwardiya, 'di ba? Kung hindi man legitimate na gwardiya, maglalagay ka man lang ng tao na magbabantay. Siyempre, produkto 'yan. So, kailangan mo bantayan, baka nga naman manakawan. So, dapat ganun yung thinking ng nagnenegosyo, 'di ba? Na siyempre, biruin mo, milyon pa rin yung halaga niyan. Tapos wala ka man lang bantay para, 'di ba, alagaan yung mga produkto na 'yan or mga tao sa loob. Especially sibuyas yung nandyan, baka may nabubulok na. So dapat may nagche-check. Pero 'di ba, wala silang nahuli na tao na nagma-manage nung building na 'yan or ng bodega na 'yan. Kaya natatawa na lang yung mga tao na nakakapanood ng balitang 'yan kasi lumalabas parang moro-moro lang. Masabi lang na nakakapag-grade yung custom, masabi lang na alam niyo yung pakitang tao na lang na masabing may ginagawa o may tinagawang trabaho yung administrasyon natin ngayon sa mga ganyang klaseng house show na hindi natin sinasabing house show to pero parang lumalabas parang moro-moro lang kasi pare-pares lang din naman yung yung nagiging way nung pag-grade, 'di ba? Grade din, sasabihin siyempre pag-grade nga, 'di ba, biglaan 'yan. Pero ang binibida lang kung successful yung grade nila, na nakita nila illegal yung mga produkto, ganito kalaki. So, yun lang i-declare nila. Pero hindi nila pinapangalanan kung sino yung may-ari, kung sino yung kanino nakapangalan yung mga shipment na yan. So, yun yung nakakapagtaka na parang bakit pinoprotektahan nila na kumbinsido naman sila na illegal yung mga produkto na yan. So, bakit hindi nila isupubliko yung pangalan ng mga nakapangalan doon sa shipment na yun, kung sino may-ari na yan, para at least madaling ma-identify, mahanap yung tao na yun. Diba? Dito parang pinoprotektahan nila, hindi man lang nila ina-announce kung sino yung may-ari, sino yung nagmamanage na yan, sino yung mga involved dyan. So, parang lumalabas dito, talagang most likely, totoo yung sinasabi nila na mga mura-mura lang itong grade na yan. Pero para di masayang, kumuha ng sample ang Bureau of Plant Industry para isailalim sa food safety test. Para makita kung pwede pa to at we will file the appropriate request sa ating korte na pwede pa itong mabenta at malamang sa kadiwa natin ito ibenta kung sakaling payagan. So, di ba? So, gagawin pa ng paraan na baka daw pwede pang maibenta. So, parang lalabas niya, pagkakakitaan lang uli. So, parang pakitang tao nga lang yung mangyayari na ni-raid lang, pero ibibenta rin sa kadiwa. So, alam niyo naman ang Pilipino, madaling gawan ng paraan niya, madaling gawan. Iniimbestigahan pa ng BOC ang tunay na may-ari ng kargamento.
Ang ipa-file po natin kaso, criminal case po on smuggling po. Ipinasara na ng Navotas City Local Government ang bodega. Hindi po nagpa-register, wala rin pong building permit. Babala naman ni Agriculture Secretary Q. Laurel Jr. Kung sino man ang presidente ng mga direktor, magtago na. Dahil hindi namin to titigilan hanggat mahanap namin at makulong sila. Sa ngayon ay selyado na yung mga container van at sarado na yung mismong bodega. Samantala, sabi ni Agriculture Secretary Kiko Tiu Laurel Jr. ay iba-blacklist naman yung consignee nitong mga illegally imported na agricultural products. Aljo? Alright, so wala pang pangalan, Clazel? Imposible namang hindi alam ni Mayor yan. Pangalan ng consignee at may-ari ng bodega.